Napapalaban ngayon ng ating mga pambatong masters sa FIDE Asian Zonal 3.3 na ginaganap ngayon sa Mongolia. Ito po ay qualifying para makapasok sa World Cup. Yung top 2, sana makapasok. Nandoon ang ating newest Grandmaster Daniel Quezon, candidate Grandmaster I.M. Bersamina, at first woman Grandmaster natin, Janelle Fraina. Pagkatapos nating i-update doon, sunod naman natin ang kakaibang diskarte na makikita natin sa naging laban ni Magnus against Super GM Fedosiv. Yan ang mga pag-aaralan natin. Samahan niyo ako. Unahin natin sa laro ni Denden. Kalaban niya dito ay ang batang pambato ng Mongolia. Yan, tingin pa lang oh. O, di ba? Laging champion sa Mongolia yan at sumasali po yan sa international na. Sicilian Accelerated Dragon ang tinira ni Denden at ito pong si Anand ay kinumberte naman sa Maroxybine Sicilian. Dito tinirahan ng Queen B6. Interesting variation. Yun. Para i-threat yung pawn sa B2, i-pressure yung knight, napilitang umatras ng knight para matakpan yung threat doon. At the same time, may threat pa sa queen. At bumalik lang si Denden, nag-Queen D2 para i-develop naman yung knight. Kasi po dito mga kamatyas, kung i-develop ang knight, may diskarte kasi na pwedeng capturein yung knight. Marunong na yung bata, no? Hindi magugulangan. May ganyan kasi na tipong pumapangit ang pawn structure kapalit ng pagbigay ng bishop. Yan, merong positional defect pagka nagkataon. Pero dito kasi, nag-queen dito muna bago mag-knight c3. Okay, knight f6, f3 muna, depensa, at nag-d6, knight c3, castling, bishop e2. Naku, makunat ito eh. Sa mga mainipin sa black, hirap na hirap ang black dito. Bishop e6 at binarhan ng knight, rook c8. Yan naman ang tamang setup sa against Maroxybine. Tatandaan nyo po yan mga kamatyas, ano? O hinay-hinay lang. Yun nga lang masyadong aggressive pala tong bata na to, no? Bishop h6 sumugod kagad. Castling lang kasi ang tire. Bishop h6 novelty na, no? Kasi castling ang normal dito eh. O kaya rook c1. O Bishop h6 novelty. At ayun, natumbukan ng ating pambato ang tamang execution. Eksaktong-eksakto po ang kanyang approach. Knight b4. Ayun, para pasukin. May ganun-ganon. Castling. At nag-Queen B6 check, King H1, pasok. Ganun na pala yun. Ganun na pala kabilis na simpleng capture doon, malalayo ang reyna, maiiwanan kagad yung second rank. Makakapasok kagad ang knight. Okay, napakaganda ng latag dito na ginawa ni GM Denden. At nag-H3 muna para pasingaw sa back rank at ayun, namitas na ng namitas. Harvest. O kakapturin yung knight. Umatras at nag-knight b4, knight b3, knight d3. Ito po ay round 1 pa lang naman mga kamatyas, kaya medyo hindi pa ganun katigas ang tira ng ating mga kalaban ng ating pambato, no? Pero habang tumatagal titigas yan ang aabangan natin. So knight c1, okay? Ito losing na ang white dito. Kumbaga konting ingat na lang sa black ay bibigay na yan, di ba? Talagang dominated. Knight x g2 na ang paparating. Nag-rook a2 na lang. Pinitas yung tore, capture, pero dito nag-exhibition pa si Denden, no? Knight x h3. Laro na, nilaro pa. Pag kinapture ng king, may matchas po. Okay? Pag umalis ang tore, halimbawa, mag-rook h1, queen g3, matchas pa rin pala. Okay? Napakaganda. At congratulations kay Denden. Sa men's division po, nanalo din si I.M. Bersamina. Ang kalaban kasi non-master pa tapos 1800. Susubaybayan natin yung laro niya sa mga upper rounds na, no, yung medyo matigasan. Okay? At mamaya pakita ko po sa inyo yung standing. Okay, lipat naman tayo sa naging laro ni Janelle sa women's division. Bukod po yon. White dito si Janelle against WCM Mungkupurev Margad ng Mongolia. Okay, nag-E4 si Janelle, E5 si Mungkupurev, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. At dito po na uwi sa Gyoko Piano. Pumasok, castling, D6. This time meron kayo makikitang time control dyan, kasi naka-DGT board sila mga kamatsas.
Ang mahirap lang pag walang digiti board, talaga nag-request ako ng game. Wala nga lang clock na makikita. Okay, nag-H3 para walang bishop G4 at nag-H6, ganun din sa G5 square. Nag-C3, A5, Rook E1. Okay, yung A5 para may tatakasan na yung bishop, no? Pag nag-B4, nag-castling, at nag-knight BD2. Normal ito, mga kamatyas. Develop, bishop B5. Yan talaga ang linya. At bishop A7, knight F1, knight E7, lilipat sa G6, at nag-D4. Okay, para i-challenge ang center. At nagna-knight G6 talaga yan para depensahan. Knight G3. Okay, at typical naman po na nililipat yung knight dyan para maibus ang puwersa mamaya ng atake sa king side. At nag-C6. Okay, paalis muna sa bishop, umatras. Queen C7 para i-connect na ang mga tore, ilalagay po yan sa sentro. At nag-bishop E3. Okay, develop para ma-challenge na rin mamaya ang bishop. Nag-bishop to B6, yan ang novelty. Okay, ang old line kasi ay rook A D8. Okay, yun nga lang, rook A D8, parang may capture doon, sabay capture doon, ano? Kaya pala nag-bishop B6 dito, si Mungkupurev, para yung tore mailagay na doon, walang capture na mahahang yung bishop kasi depensado. So, yan ang basa ko dito sa novelty, no? Pero, Queen C2, A4, okay, marunong din talagang kumakain din sa queen side, oh. Matigas din ang kalaro pala ni Janelle sa first round na to. Nag-C4 para magdi-D5 or C5. Ayan. Napilitang mag-C5 dito na pressure naman. Okay? At kasi gaganon na, no? Medyo nakakailang din. Kaya nag-C5, D5, okay, sinarado na. Then bishop D7. So medyo pangit yung bishop kasi barado. At nag-knight F5. Ayan. Nagsimula na si Janelle na mag-create kung paano siya makaka-atake. At nag-bishop A5, rook D1, king H7, at nag-rook B1. Okay? At mukhang bobuelo mamaya, no? Diyan sa queen side, nag-rook B8 din. Okay? Bobuelo din at nag-knight H2. Okay, lilipat doon sa G4. Nag-rook C8. Advance mag-isip pa. Talagang mukhang nakikita niya na kahit may C5 po na barado ang C5, mukhang natatanaw niyang magkakabukasan. At nag-knight G4. Okay, challenge yung knight. Takes. At nag-F6. Ayan, medyo sarado yung laban nila, no? Nag-G3. Ayan, para may chance din naman to play F4. At nag-knight H8. Maneuver. Pupunta yata dyan sa F7. At the same time, baka ta-timing din na ma-neutralize yung knight sa F5. At nag-king G2. Ayan, yung tore dadalhin doon mamaya. Knight F7, bishop E2. Okay, so simpleng positional move pero good move, no? Nilagyan ng stockfish. Ito na po yung paparating dyan, rook H1. G5, talagang ibang klase ang player na to. Gusto niya talagang saradong-sarado. Yun nga lang, may pang-break pa kasi. Kung walang pang-break okay yan Kaso may pang-break mamaya Rook H1, rook H8. Okay, lumipat na. And rook H3. Ayun, ang plano ay pupunta sa baba para, ayan, pressure na talaga. Queen D8, patong battery, king G6, at nag-rook H2, bishop B4. Okay, bishop B4. Ano laman? Parang medyo lihis na sa mga logical itong ganito, no? King F3. Ayun, nabigyan po. Or binad mo ba ng computer ang king F3? Ano bang tira dito? Ano kaya plano ni Janelle? King F3. King F3. Medyo malalim Malalim nga. Okay, binabasa ko po Ano bang plano dito? King F3. Kasi gusto ko sana kung ako puti, i-F4 ko Pero dito, King F3. Pero malalaman natin mamaya kung ano po ang ibig sabihin ni Janelle. Ayun, o nasobrahan naman sa waiting move. Queen E8, bad move din. Dapat ay A3 na pala. Ayun, pag nag-B3 tapos Queen to A5. Ang nakikita ko namang counter break dito or counter play, kailangan mag-B5 ang block dito. Yan lang ang natatanging nakikita kong bukasan or pintuan para magkaroon ng pitik ng atake ang black. Pero nag-Queen E8 Queen, gets ko na. Yung gets ko na po ang plano ni Janelle sa King F3. Na-imagine niya
na grabe yung positional play na yun, ano, dadalhin niya doon. Or something na basta ititriple niya yung puwersa sa H-file. Ayun, o ganun no, pwede yun, di ba? O kaya pagka nasa Queen F1 na, lagay ang tore doon, lagay pa yung isang tore, lagay dito. Or talagang totally iangat na yung dalawang tore, lagay na kagad para mas tipid sa tempo. Oo nga no. So yun pala ibig sabihin ng King F3 ni Janelle, na unawaan ko na. Rook C8, another positional bad move. O yun, parang dito parang hindi na maintindihan din ng black no, parang waiting na ewan O ayaw mag B5 Yan lang ang natatangi niyang pangbasag iniiwasan pa niya. Ayun. Queen F1. Okay, plano talaga. Ilalagay sa H3. Pero dapat daw po ay A3 muna. Ayun. Bishop A5 saka pa lang mag Queen F1. Pero parang kahit di napansinin yung A3. O Queen F1, Rook H7. Another positional bad move. Dapat daw po ay A3 na. Okay. O pero Rook H7, Queen H3. Kinapture na. Ayun, nairita. Bakit? May sacrifice na ba doon? Takes. Wala pa naman Wala pa namang matchas. May matchas dito kasi. Nga pala may matchas dyan. Kaya pala na puwersa ng capturing yung knight. Kasi po mga kamatchas, halimbawa, no, halimbawa, mag A3. Hindi. Queen H5, matchas nga pala. Halimbawa, i-Rook H8 na lang natin para tipong may tatakbuhan. Ito kasing magiging Ayan, Yan kasi laman. Ayun. May ganung diskarte kaya talagang puwersado na palang tagpasin yung knight. Takes, King G7 at nag-King G2. Ayun, para naman ipasok yung bishop doon. King F8. Ayan, todo-todo ang takbo. Bishop H5, Rook C7, Bishop G6, Rook H8, Queen G4. Ayan, okay. At dito maliwanag na po na decisive positional advantage kasi weak na weak yung H6. Nag-King G7 para kahit papano wag bumagsak yung pawn at protected pa. Nag-Rook H5, Queen G8, Rook 1 H2, A3, kinapture na. Okay, takes and nag-Queen D1. Lilipat dito, maaring ganon. Nag-Queen A8. Baka kasi naisip ni Moon Kupurev na baka pupuntang Queen A4 kaya binantayan. Bumalik ulit, nag-Queen A4, nag-decide ng mga likot dyan. At ayun na nga po, kinapture na. Capture. Bakit kinapture ni Janelle? Meron po kasi siyang inihanda ditong matinding tira. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Bishop takes G5. Brilliant move. Persado F. Ito pa isang brilliant move. Rook takes H6. Perfect. Takes. Persado doon and Rook takes H6. Kahit lamang ng isang pyesa dito ang black, nasa gilid naman yung bishop, walang gamit and super exposed na yung king. Ayun na yun. May Rook H8 na mamamatchas na kasi. So Rook G7. Check. At dito po nag-resign na ang WCM. Yan, tinuruan ng leksyon para may pag-aaralang bago. Bakit nag-resign? King F7, Rook F6 matchas, at pagka humarang po may Rook H8. Fatal. Okay, congrats kay Janelle. At ito po ang kanilang standing after round number 1. Silipin po natin. Okay, at round number 2, sino na ba ang kalaban ni Janelle? Board number 3 po siya. So, nasa Digity board pa. Kasi, kahapon nakita ko, 3 boards lang ang Digity nila para ma-monitor sana yung game. Kalaban niya ay taga-Indonesia yata to, si Herfesa Shafira Devi. Okay, black si Janelle. At sa men's division naman, silipin natin sino na ba ang mga kalaro ng ating mga kababayan. Board number 4, si GM Denden. Ang kalaban niya ay FIDE Master ng Mongolia. Samantalang si IM Paulo Bersamina ay board number 10. Ang kalaban niya ay CM ng Mongolia. Grabe, tad-tad ng taga-Mongolia yung balibasa. Nandun po kasi ang venue kaya puro mga taga-Mongolia. Pero sa top board, nandun si GM Tin Jingyao.
ng Singapore at si Nguyen Duc Hoa ng Vietnam ang maglalaban sa top 4. Ang bilis round 2 pa lang. Parehong GM na pinagbangga. Ayan, ang aabangan po natin mamaya mga kamatsas. At ngayon, diretso naman tayo sa laro nila Magnus. Dito sa katatapos lang na naging laro niya at pag-aralan natin. White dito si Magnus against Makunat, Strategic, Vladimir Fedosiv. Dating Russian yan, ngayon po lumipat na sa Slovenia, no? At ito yung katatapos lang na Title Tuesday, nakakaiba ang ginawa ni Magnus ng D4, D5 si Fedosiv, Knight C3. Ayan, approaching London Jobava system kasi naka Knight C3. Bishop F5, okay, nauuso po ngayon no sa top level, napansin ko lang, yung symmetrical na forma ng bishop ginagaya eh. Nag F3 si Magnus, yan ang matindi diyan. Oh. Nag E6, G4. Grabe. Bishop G6, H4. Talagang grabe, kukulungin ka agad obligadong kailangan lagyan ng aatrasan ang bishop. At nag E3, A6 para walang knight B5 na po pwede pang makapressure sa C7. Bishop D3, palit-palit. Ayun, sipo ng pinang-capture. Isa pang kakaiba na ginawa ni Magnus. Normally, queen yan eh. C5, okay, para bago pa kawalan ang knight. At nakakadagdag po yan ng pressure din sa sentro. At nag-knight E2. Yan na ang novelty ni Magnus dito. Okay, kasi ang palagi ang ginagawa dito, sinisimplihan lang po ng capture yan. Capture, tapos nagdi-D4 ang puti. Okay, tingnan natin ang new move ni Magnus. Knight GE2. Nag-knight C6. Capture at nag-E5. Okay. So parang normal naman ito eh. Na wala kasing control sa E5. So kinontrol muna ang sentro. Bago kumapture sa C5, meron pang pressure sa E3. Obligadong E4 yan. Takes. At nag-bishop D6. Queen D2. Okay, para ready na rin. Mukhang magkakasling sa queen side. Ayun na nga po ang ginawa. So saktong-sakto lang kasi dahil tiniret ang pawn D4, castling saktong-sakto. And nag-castling din sa queen side na gusto ng computer ang tinira ni Fedosiv. Nag-rook HE1, queen C7, tiniret ang knight. Knight F5 sugod. H5, yun. Ayun, dyan nagka-diferensya mga kamatsas. Dyan nagka-diferensya. Nabad mo ba? Dapat daw knight E8. Depensahan na lang yung pawn. Okay, tapos G6 mamaya, timing lang. O kaya H5. H5 ang ginawa kagad. At ayun, nakipagsabayan dito. Teka muna mga kamatsas, no? Tanong ko to, bakit kaya hindi nag-G5 dito bago kumapture doon? Kasi magda-knight E8 na, makakadepensa. Okay. So, kaya pala kinapture na ni Magnus. Takes, nakipagsabayan pero kailangan makita yung queen G5. Yan ang accurate. Threat, knight H7, queen F5 check, saka kinapture. Okay, dito maliwanag na one pawn up. Tama? Yun. Knight F8, babawi, nag-H5. Knight E6, pinakapture pa ulit. Takes. Kung ako, kakainin ko rin yan. Pero mukhang tore yata magandang pangkain. Tore nga. kaya binad mo ba ng tira ni Magnus? Ayun. Dito po, maliwanag na 2 pawns up. Queen F4 check. Dapat daw tira rook HE8. Baka kainin ni Magnus yan eh. Ipagpalit na yung queen sa dalawang tore, no? King B1 at nag-rook D6. Grabe. Boss ang pawns ni Fedosiv. Tawag dito, namuti ang board. Dahil puro puti na ang nakikita natin. Patong para kahit paano makapaghangad ng bawi sa D4. Yun nga lang. Dinaan na sa gulang. Daanin sa yaman, ika nga. Queen H3, Knight C3. Ayun, di pa rin pala makabawi kasi nakapin. Umilag na, babawi na. Ayaw talaga ni Magnus. Ibalik mo naman yung isang pawn man lang. Knight A7. Ayun, ito po yung mga discarding pang sure ball. Tingnan nyo itong Knight E4 Diba? Kasi pag kinapture may back rank nga naman pala. Rook B6. At dito mga kamatsas, para di na talaga makapalag, ito na po yung napakatindi. Simple lang, Queen G3. Palag ka pa. Manggugulo ka pa. Kasi dito ang pag-asa ng dihado sa material, maigulo na lang may complicate na lang
Habang maraming pyesa, may mga panggulo. Tinanggal yung panggulo na mas matinding pyesa na pwedeng ipanggulo. Wala na. Pagka ganyan, malinis na, 3 pawns up. Grabe ginawa ni Magnus, no? Kahit anong opening yata talagang naku po. Kahit anong opening ang gawin niya eh. Pagdating kasi ng pag-control sa middle game, tapos end game, dun lumalabas yung matitinding idea si Magnus and accuracy. Okay, sana po natuto kayo dito sa video na ito for today. At ano po ang inyong masasabi, yung inyong munting komento, makakatulong po yan para sa algorithm, no, ma-promote ang video natin, nakakatulong po yan. So kung meron kayong gustong sabihin, lapag nyo lang po sa comment section below. And pag may lumabas pong ads, lambing lang, paran nyo lang, malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.